Thank God it's Friday! Ito po ang Handa Pinas. Martin Aguda Jr. po. Usapang pangkaligtasan. Disaster risk reduction. Public safety. At emergency preparedness. Ito po ang Handa Pinas. 6 to 7 p.m. Sa mga natatraffic ngayong Friday night, relax lang po kayo. Ihandaan nyo ang inyong mga dashcam. Maraming nakaka-capture na kung ano-ano kabalastugan sa daan no? Sa mga dashcam. Bibili nga ako niyan. Isa munang panawagan sa ating mga otoridad. Kanina meron ako nakita sa Facebook. Medyo nag-trending yung video. Actually, hindi video, isang picture ng isang may nag-post na motorista dyan banda sa Katipunan, no? Katapat ng isang mall na malaki dyan, corner ng CP Garcia. Yung corner na yan, yung pinost sa Facebook, isang picture ng bata na may hawak na bato kumakatok sa may bintana ng sasakyan na nasa stoplight. No, pag hindi ka daw nagbigay, sabi ng bata, babasagin ko tong salamin ng sasakyan mo. Biro mong pangingikil yan. Batang-bata pa po. Sigurado may nagtuturong kabalastugan na matanda dyan. Panawagan lang sa MMDA, Quezon City Police District. Meron pa nagkwento sa akin kanina lang din. Mga bandang alas 10 ng gabi dyan sa same area. May hawak naman ng mga pamalong kahoy. At ang mga nangingikil naman dyan medyo may edad na. Especially sa mga truck na dumadaan. Public service lang po yan mula sa Handa Pinas. Huwag na po tayo magantay ng isang aksidente na ba pwedeng mangyari dyan. Baka may isang mainit na ulo na may hawak ng baril. Diba? So, Quezon City Police District, palagi nating nakikita ang inyong mga mobile na palaging kumukuti-kutitap ang red and blue na LED light bars nyo. Hindi sila natatakot dyan. Itahin nyo. May balita na nga eh. Well, ngayong gabi ay March 11 or 3/11. Ano bang naalala natin sa 3/11 na to? Trivia, no? Yung 9/11, September 11, no? Yan po ay araw na kung saan pinabagsak ng mga terorista ang World Trade Center, no? So naging sikat yung number na 9/11. Bukod sa 911, yan ang kanilang official emergency number, di ba? Ngayong buwan ng Marso, 3/11, ano ang significant, no? Ito hindi masyado natin naririnig at hindi ginagamit yung 3/11. But actually, March 11, 2011, yan po ay, ngayon po yan, no? Kanina pong 2:46 PM nung 2011. Same day. Isa pong magnitude 9 na earthquake ang tumama po sa Great Eastern part ng bansang Japan. Napakalakas, no? Magnitude 9. Bukod po sa lindol na sumira ng mga struktura, actually, ang pinakamaraming nadali, no? Ang mga casualties doon sa aking pagre-research kanina ay around mga 15,800. Ito po ay mga around 16,000 at meron pa pong nawawalang mga 4,000 na mga biktima. Na parang yung Yolanda to no? Dinedeclare natin na 10,000 more or less ang namatay.
Pero ang sinasabi ng mga taga-Tacloban, mas marami pang hindi nakikita at na-identify. So yan po, 3/11. No? Ginugunita po natin ang ikalimang, hindi natin masasabing anibersaryo. No? Kung hindi yung pangyayari na malagim dyan sa bansang Hapon, no? Yung kanilang tsunami na patay ng napakaraming tao. Hinahanap ko, may statement kasi yung Office of Civil Defense, NDRRMC. Meron silang official statement at message yan sa komemorasyon ng 5th anniversary ng Japan earthquake. Maya-maya po yan, tabayanan po natin. Pero ngayong gabi, ang mga kasama natin dito sa ating studio, dahil po Fire Prevention Month, buwan ng Marso. At ngayon rin pong buwan ng Marso, bukod sa Fire Prevention Month, ay National Women's Month. Paghaluin natin yung mga komemorasyon na yan. Kaya ang guest po natin sa studio live ay mga lady firefighters and rescuers. Kwentuhan po tayo. Ating mga nagagandahang guests dito sa studio. Huwag na po natin patagalin mula po sa, siyempre sa Bureau of Fire Protection. Yan po, no? Ang ating, meron po tayong dalawang guests mula sa Bureau of Fire Protection. Si FO2 Christine Dayan Rillo, no? FO2 Christine Rillo, siya po ay taga Quezon City Fire Department ng Bureau of Fire Protection at ang kanyang trabaho, siya po ay nasa Fire Education Section, no? Siya po ay lecturer na nagtuturo. Mag-lecture ka, ma'am. Ma'am, welcome po sa Handa Pinas. Opo, magandang hapon po sa inyo lahat at lahat ng tagapakinig po ng Master of Disaster. Yan. Actually, ako si Master of Disaster. Handa Pinas ang ating programa. Yan. At siyempre, kasama natin mula pa rin sa Bureau of Fire Protection. Ito, ASTIG, no? Yung isa nagtuturo ng fire safety mula sa Special Rescue Unit or SRU, no, kung tawagin. Siya ay isang search and rescue crew. Si FO3 Mary Jane Datuin. Magandang gabi po, Sir Martin, at sa lahat po ng nakikinig. Yan, batiin niyo yung mga boss niyo sa NCR, pati sino yung mga nagpadala sa inyo dito. Yung babae rin, no, ang assistant, ang head ng PIO ng NCR. Opo. Syempre, unang-una, binabati po namin yung Fire Chief ng Bureau of Fire Protection, si Director Ariel A. Barayuga, sir. At sa Quezon City Fire District, walang iba po ang aming District Fire Marshal na si Senior Superintendent Jesus P. Fernandez. Sir, kamusta po kayo? Ayan, dito po kami. At introduce natin din. Mula naman sa ating mga kaibigan sa Fire Volunteer Service. Ayan. Kasi pag-usapan natin dito ang mga bombera, ang mga lady firefighter. Sabi nga nila, wag daw nating sabihin na fireman kasi hindi gender neutral, di ba? Tama. Baka mabato ka na mga kaibigan ko, mga women's advocate eh. Kaya daw tinawag yan na firefighter because it will depict, mga kalalakihan at kababaihan, di ba? Kasi pero fireman ang ating palaging na ginagamit na term, no? So, mula sa Fire Volunteer Group, ang ating kaibigan, ang ating kasama sa ating advokasya, siya ay kilala sa tawag na Director Nancy, no? Ma'am Rosemary Francia mula sa Central Minor Basilica Fire and Rescue Riders Communication at sa Argen. Ayan. Ma'am, good afternoon. Bumati po kayo. Patiin niyo pong inyong mga kasamahan sa grupo. Good afternoon po, Sir Martin Aguda, Master of Disaster. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood, sa Sir Martin Misa, sa Argen po, sa Minor Basilica of the Black Nazarene, sa Quiapo. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Parang kang kinakabahan, Nancy. Alam ko matapang ka, no? Matapang to. Pag nag-post to sa Facebook, kung sino-sino ang mga pinapagalitan nito sa Facebook, mikropono lang yan. Ikaw talaga, Nancy. At syempre, no, kasama pa rin ni Ma'am Nancy sa Central Minor Basilica Fire and Rescue Riders, no? Si Ma'am Josephine Pimentel. Ma'am Josephine. Magandang hapon po, Sir Aguda. At saka sa lahat po na nakikinig ng Handa Pinas po. Ayan. Okay, sige, simulan na rin. Pupunta tayo kanina, nagkwentuhan na kami off the air, no? Gusto lang natin siyempre malaman, no? Kadalasan, may mga challenges talaga, no? Dahil ang pinasok yung profesyon, no, sa inyong mga guests natin dito sa Bureau of Fire Protection, hindi naman talaga originally, no, ay na talagang panglalaking trabaho, 'di ba? Hindi naman talaga, this is a men's world, ika nga, no, ng mga sinaunang panahon. Pero yun nga, no, dahil siguro dahil unang-una kailangan natin consider dito, number one, ang pagbubombero hindi naman talaga basta-basta. Actually, it's one of the most dangerous profession in the world, 'di ba? Hihila ka ng hose na napakabigat, aakyat ka sa ladder, magsasalba ka ng tao, 'di ba? Purely physical, 'di ba? Ang trabaho ng isang bumbero, 'di ba? And sabihin natin siyempre, no, nag-iisa akong lalaki dito, pagkadiskitahan niyo ako, no? Lima kayong babae dito, 'di ba? Physiologically, no, sabi ng medisina, sabi ng siyensya, males are stronger, 'di ba? Dahil mas marami ang aming muscles, ang aming muscle mass, 'di ba? Kaya mas malakas daw ang mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan daw ay may mga mas matitibay na buto, 'di ba? Okay. Males have denser bones, tendons, and ligaments, no? At ang mga kalalakihan daw ay syempre dahil mas maraming muscle, mas matitindi ang mga struktura ng katawan. Males weigh 15% in general, mas mabigat kami kaysa sa kababaihan. Nakabasa ako ng isang pag-aaral sa Amerika kasi na kino-consider din kasi yung weight nung firefighter, di ba? Kasi para daw makahila ka ng pinakamabigat na hose na basa, no? You need at least 140 pounds na pangangatawan na tao para magawa mo yan. Paano kung ikaw ay balingkinitan? Paano mo magagawa yan? Masama tingin sa akin ni Ma'am Datuin, no? Sabi niya, matangkad, pero special rescue, pag-usapan natin yan mamaya. At ang mga kalalakihan daw ay mas matangkad ng kaunti, no? 15 centimeters or 6 inches na mas matangkad, no? So, ito po yung mga pagkakaiba ng babae at lalaki in terms of the body structure, in terms of anatomy, in terms of physiology, no? So, titignan talaga natin na itong trabaho ng bumbero originally, no, it's a men's world. Ngayon, bakit sa Bureau of Fire Protection, marami na tayong naririnig na napakarami ng pumapasok na bumbera, no? Bumbera ba kung tawagin sa inyo, no? So, sisimula ko kay FO Turillo. Ma'am, kwentuhan po tayo. Bakit nyo po sa ang daming papasukang trabaho at profesyon, bakit po natin na naisip na pumasok po sa Bureau of Fire Protection? Diba? Dahil alam natin, pag sinabi nating BFP, ang pinag-uusapan natin dito, magbubumbero to, di ba? Hindi naman kayo makakapili ng inyo, hindi, ako gusto ko lang lecturer ako, di ba? Ma'am Rillo, pwedeng unting kwentuhan tayo. Paano nyo naisip na pumasok sa Bureau of Fire Protection po? Okay. Aside po sa... Lapit po kayo sa mic. Sige po. Okay. Tapangan yung inyong taguyod natin ng kababaihan. Okay po. Sige po. Ako po ay, aside sa firefighter, ako rin po ay nurse. At dahil ako ay nag-nurse noon, ay naramdam ko yung puso na tumulong at magbigay ng serbisyo para sa publiko. Kaya po naisipan ko po na pumasok sa Bureau of Fire Protection dahil alam ko at batid ko na yung profession ko ay may malaking maibabahagi dito sa Bureau, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Pero hindi nyo ba naisip, ma'am, na ang trabaho talaga ng bumbero, hindi nyo ba naisip yung kung ano talaga nakipicture natin ng isang bumbero na yun ang papasukin nyo? Opo. Hindi ko po iniisip na ito ay panlalaki. Basta ang kagustuhan mo ay tumulong at lalong-lalo na ang hilig ko po ay action. Yan po ang voluntaryo kong pinasok ang Bureau of Fire Protection. Oo. Ma'am, matanong kita, ano ang kurso mo sa kolehiyo?
Nursing po. Nursing. Yun. Kasi siguro dahil din sa iyong pagiging nurse. Kasi siyempre bago mo pinili yung kurso na yan. Sabihin mo, hindi mo naman sabi gusto ko mag-nurse para maging artista, di ba? Opo. Kasi marami, iba naman nag-artista para pwede maging presidente, di ba? Job fit, kumbaga. Pero kasi, pag ikaw ay, siyempre, pinili mong kurso ay nurse, no? Medical field, gusto mong tumulong. Ano talaga yung likha talaga yung pagtulong sa'yo, di ba? So siguro, very aligned naman, no? Si FO3 Datuin, okay. Paano ba kita tawagin? Joyce? Mary Joyce? Joyce na lang po. Joyce na lang. O, tanggalin na natin yung mga ranggo-ranggo nyo, ha? Opo. Kwentuhan. Anyway, matindi to, no? Dahil ito ay nasa Search and Rescue Unit, no? Sabi mo kanina, ikaw din ay isang nursing graduate. Yes po, sir. Yun. No? Paano nagsimula yung interest mo naman na pumasok din? Same question. Sa akin naman po, after kong makagraduate ng college, so nagkayayaan po yung mga kaibigan ko na... Nagkayayaan lang naman pala. Hindi naman. At first kasi, I'm also a volunteer firefighter. Saan ka dati? Raha Sulaiman. Sa Raha ka rin talaga nga naman. So, for almost 2 years, nag-decide ako na dire-diretso na talaga na ganong klaseng trabaho. Since na-enjoy ko, so marami rin ako natutunan. And mahilig din ako sa action. So, medyo extreme na mga ginagawa. So, lahat tinry ko doon, mag-drive ng truck. Doon ako lahat actually na natuto. So, nung nag-apply ako sa Bureau of Fire, natanggap naman ako luckily. Ayun. So, mas lalong naging masaya yung pag-explore ko sa mga ganong klaseng trabaho. At naging career nyo na rin talaga. Apo. 'Di ba? At naging career nyo na rin talaga. Ito, tinanong ko to sa PIO, Public Information Office ng Bureau of Fire Protection. Meron daw pala kayong 4,511 female na firefighters o empleyado ng Bureau of Fire Protection nationwide, no? 4,500. At sa NCR, ang dami na ito, 916. Biruin mo, pag makita mo sa fire truck, babae ang mga nasampa, magugulat ka. At yung aking nakilala, dahil tinulungan kami sa Chinese General Hospital sa aking proyekto doon, no? Si Inspector Grimaldo, no? Siya yung assistant na hepe nung Laloma Fire Station. Sorry. San Lazaro Fire Station. At yung crew niya actually, 'di ba? Marami din babae. Yes. 'Di ba? Ang ganda tignan no. Ang magugulat ka kasi dahil this is, again, sinasabi ko, sanay tayo makakita ng mga kalalakihan, pero magugulat ka. Nagugulat ba yung mga tao sa inyo sa fire scene? Babae pala 'yon. Meron ba kayong maganyang experience? Kaya lalo na pag naka-bunker coat kayo, di ba? Kompletong gear kayo. So, sa akin po madalas. Madalas. Pag nagtanggal na po ng yung upper namin na uniform, yung bunker coat namin. So, maririnig mo talaga sinasabi nila na uy, babae, ganun. Wow, galing, ganun. Talaga nga naman. Pag-usapan natin yung training. Kayo ba, Ma'am Rillo, meron ka bang mga pangamba baka hindi ko kayanin yung training? Ano kayang klaseng training? Dahil alam natin, kapag pumasok kayo ang pagkakaiba lang nito, mula sa kaibigan natin sa volunteer, talagang ito ay papasok kayo sa academy, di ba? Sa formal training, di ba? At mahihiwalay kayo sa inyong mga magulang, doon kayo titira. These are the challenges na kinakaharap nyo. Gano'n po ba katagal ang training natin dito para pumasok sa Bureau of Fire Protection? Ang training po ng FO1, yung mandatory training, ito yung FBRC training. Ano po yung ibig sabihin ng FBRC? Fire Basic Recruit Course. Fire Basic Recruit Course. At lahat ng tauhan ng Bureau of Fire, babae o lalaki, no? Kailangan dumaan dyan. 6 months na training. 6 months po na training. Okay. Paano po ang training? Paano po yun pagka, siyempre, dun sa barracks nyo, may babae, lalaki, sineseparate ba kayo sa lalaki at sa babae? Yes po, separate po yung lalaki sa babae. But yung activities natin sa training sa academy, paano po ginagawa yan? Kung ano bang ginagawa ng kalalakihan, ganun din ba ginagawa nyo? Yes sir, bali kung ano yung skills na dapat naming aralin, so pareho lang yan sa babae, o mapalalaki man o babae. So walang kumbaga excuse kung babae ka, tapos ito ginagawa ng lalaki, gagawin mo din. So, pati yung mga exercises? Lahat po, sir. Push-ups, kung ano man yung mga exercise na kailangan pagdaanan sa training. Lahat. Walang variation yan, babae o lalaki, medyo mas Apo.
Kaya talaga mayabang kayo, no? Kaibigan, kasama natin ang mga lady firefighters, no? At dinededicate natin itong programa na to sa mga kababaihang bumbera ng Bureau of Fire Protection. At makakausap din natin on the side naman ng fire volunteerism, no? Dahil kung sila Ma'am Datuin, sila Ma'am Rillo ay kanilang kinarir, no? Ito ngang pagpasok sa Bureau of Fire Protection, ito naman kakaiba, no? Sa lahat na magiging hobby kaysa mag-cross-stitch at mag-cooking kayo, no? Gusto nyo mag-rescue at responde sa sunog. At hindi lang yan, ha? Naku, eto mga kasama natin, si Director Nancy, talaga naman, active din siya sa RGen, no? Sabihin mo naman, introduce mo naman yung RGen natin. Ano ba yung RGen na yan, yung mga nagmumotor? Yes, sir. Ang RGen po is ang Ride Guardians Emergency Network. Transporter, logistic transporter po siya. In case po na magkaroon po tayo ng kalamidad o ng disaster, kung hindi po makakaraan ng mga ambulances, ito pong mga RGens po ang maaring maging tulay po natin na sila po ang magta-transport ng mga importanteng dokumento o bagay po o personalidad na maihahatid po sa halimbawa sa NDRMC, yun po, sa OCD. Alam nyo, napakaganda po yung konsepto ng Ride Guardians Emergency Network. Dahil marami ngayon nagmumotor, di ba? At marami rin mga clubs, di ba? Yes, kami may kanya-kanyang club, di ba? Yes, sir. At marami yan, syempre, nagmamarshal, nag-escort, no? Pero yung grupo ng RGen ay pinili nilang magsilbi at i-organize ang kanilang mga sarili para sa disaster response, Yes, no? sir. Pero lahat kasi gustong mag-rescue, di ba? Gustong sa emergency communications, no? Pero napakaganda ng konsepto. Sino ba nag-isip ng konsepto na to? Binabahanda natin si Tokayong Martin Misa. Si Sir Martin Misa Ayan. po, ang aming general General manager o general problem? Ano ba? siya po ang pinaka-mentor po ng lahat ng Ayan. proyekto po ng RGen, ng RG community po. Ayan. At syempre, sinusuportahan din po natin syempre ang RGen, no, sa Yes, pagbibigay ng mga entry level, no, na kaalaman, no, pagdating naman sa disaster risk reduction at sa emergency response. Paano ka naman napasok dito, Ma'am Nancy, dito sa ganito? At paano ang iyong mga humble beginning sa field ng life saving? Sir, kasi nag-start po ako sa Nazareth Quiapo Fire and Rescue po. Okay. Kasi member po ako ng simbahan ng Minor Basilica po Opo. as lector. Napasok po ako dito dahil nursing din po ako. Talaga nga naman yung mga nurse, ha? Sa kadahilanan po na Opo. hindi ko po nagamit by profession dahil nagkapamilya po agad ako. Opo. Kaya nung nagsipaglaki na po yung anak ko, kesa naman po masayang naman yung napag-aralan ko, ginamit ko na lang po ito bilang isang volunteer firefighter na rin po. Gano'n na po kayo katagal as volunteer firefighter at sa Nagsimula rescue? po ako 2008 hanggang 2011 po sa Nazareth Quiapo. Then nalipat po ako na, yun po, nagkaroon po kami ng grupo na mga member po ng simbahan ng Quiapo. Central Minor Basilica Fire and Rescue din po. Yung tumutulong din po sa mga deboto ng Nazareno sa tuwing kapistahan po at sa Holy Week. Ganun din po na naging member po ako ng RGen dahil po as rider, yun po, pag kami mga biyahe po kami, may mga nadadaanan po kaming mga na-aksidente. Yan, napakamagandang pag-usapan Kasi yan. po, mas mainam po yung meron ka pong kaalaman kesa papanoorin mo lang sila sa daanan. Alam mo, saludo nga ako sa mga katulad nyo. Dahil marami na aksidente sa daan, no? Ako, wag yun ang tuloy ko, ilang taon na ako sa ganitong larangan, no? 20 years ago, iba ang pagkakataon pagka meron kang nakitang aksidente sa daan. Pag tinulungan mo yan, isakay mo sa sasakyan mo, di ba? Duguan ka na, pagbibintangan ka pa, pagdating sa emergency room, hindi ka makakalis. You allot around another 4 to 5 hours of your time doon hanggang dumating ang kamag-anak niya. At least ngayon, dito sa Metro Manila lamang, di ba? Pag hinintuan mo, yun lang ginagawa ko ngayon, di ba? Tinitignan ko lang kung
kung kailangan ba ng mag-control bleeding ka whatsoever. Kung wala namang critical at ganyan, wag na lang galawin dahil alam naman natin may darating na EMS, na ambulansya, di ba? Ang gagawin lang natin is kunin ng telepono, tumawag ng tulong, no? Pero isa sa mga ito nga ang napapansin ko at diniscuss ko na rin sa programa kong yan. Di ba sana kung lahat humihinto, di ba? Yes, at yung mga napansin ko, Nancy, no? Pag yung mga motorsiklo na aksidente, like yung isang araw may nakita ko sa Conwell, talagang lumipad sa ere. Kaso nalampasan ko na, no? Umampas siya sa isang sasakyan, pero nakita ko nung from my side na, from my rear view mirror, medyo gumagalaw at hindi naman ganun critical injury. Ang nakita ko minto agad mga motor eh. Talaga bang ganun may kultura kayo? Na pagka motorsiklo ang rider ang involved, regardless kung anong grupo yung tutulungan natin? Yes, sir. Kailangan po. Kasi syempre nakakonsensya naman po, napapabayaan natin na. Bakit rider lang? Ganyan ba ang mindset nyo na lahat hihintuan nyo? Bakit? Hindi, sa totoo lang, mas concern, hindi na maling sabihin na mas concern kayo, di ba? Most likely na tulungan nyo, di ba? Kapag kauri natin yung sasakyan or parehong rider. Bakit ganun? Parang meron ba unwritten na na parang usapan or Sige, sir, natural na lang. Natural po kasi nasa puso na po siguro namin bawat rider. Pero may pakiusap ako, Ma'am Nancy, no? Yes, kasi eto nga pag nag-lecture ako ngayon kasi kahit anong turo kasi natin, 'di ba? Na tumulong kahit marunong ka mag-CPR diyan, minsan walang kumikilos. Yes, Parang nag-aantayan, no? Tawag natin sa psychology yung diffusion of responsibility. Mas maraming nakapaligid, mas maraming nandun. Mas maraming bystander, no? Ang tawag din yan yung bystander effect. Walang tumutulong. Magdadalawang isip. Baka yung ambulansya parating na. So siguro parte ng pagtulong natin at pagturo natin sa mga riders talagang, kasi yung pagtulong naman, hindi naman kailangan na mag-first aid ka eh. Minsan nga lang, tumawag ka na nga lang ng tulong eh. Di ba? Minsan nga lang, tamang pagbuhat lang eh. Ang problema, kasi marami ako naririnig na sinasabing, no, baka mamatay na yan, tagal ng ambulansya, etc. Puro sat-sat, wala namang tulong na ginagawa. Pagka tumulong ka naman, makakarinig ka naman ng comment, baka mapalayan yan, mamatay lalo, di ba? When you step in, saka lang ka makakarinig ng ganyan. Siguro kailangan natin educate, hindi naman lahat namamatay sa madaling pagbuhat. Mas maraming namamatay sa pagkawala ng dugo, 'di ba? At wala naman tayong tumatango mga nurses natin at wala naman tayong inaasahang tulong sa parating. 'Di ba? So siguro may kailangan gawin eh kasi matagal na rin ako nagtuturo pero napapanood ko sa video na mamatay na lang, dino-document mo ang iyong pagkamatay. 'Di ba? Yun ang masaklap, 'di ba? Minsan kasi baka mamaya nagtuturo tayo, instead of pagka wala kayong certificate, pag wala kayong ID, pag wala kayong ganito, huwag yung galawin. Di ba? Mas tinatakot natin lalo yung tao kaysa ma-encourage natin na tumulong. Di ba? Anyway, magbabalik po ang Handa Pinas. Kakausapin natin ang ating mga guests, si Ma'am Josephine Pimentel. Siya rin po ay reservist. Ito naman, pumasok sa reservist ng Philippine Air Force bilang isang volunteer medic. Magbabalik po ang Handa Pinas. Diyan lang po kayo. Incorporated. This is 8Try TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and that. It's 9:30 in the This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Maniwala ka sa iyong sarili, dala ng pagsikat ng araw. Bagong mundo, may bagong ikaw, may bagong ako. At maaabot na natin ang ating mga pangarap. Sabay tayo, hawak kamay, patungo sa bukas na tunay na para sa ating lahat. Kilalanin ang puwersa ng bayaning atleta. Ito po si Jericho Nograles para sa PBA Party List. Visit pbapartylist.com and facebook.com/PBA Partylist. This program is brought to you by 8Try Media Pro Incorporated. Handa Pinas!
Kasama ang inyong preparedness guru at public safety advocate, Martin Aguda Jr. Babalik po ang Handa Pinas. Ito po si Martin Aguda Jr. Papanood nyo rin po kami sa Channel 7 Cable Link. Siyempre, ito pong programa na to ay hatid sa atin ng 8 Media Broadcasting Corporation. Sama natin ang mga magigiting na kababaihan ng Bureau of Fire Protection at ng Volunteer Fire Service. Uy, pero bago yan, nahanap ko na sa aking laptop, no? Sabi ko kanina, ngayon ay anibersaryo ng tsunami at earthquake sa Japan, kaya 3/11. Meron pong statement ang Office of Civil Defense at NDRRMC, no? Ukol dyan sa 5 taon, no? 5 years na. Ang importante dito kasi natuto tayo, di ba? Natuto tayo sa mga disaster na nangyari sa ibang lugar, no? Huwag natin antayin na ito ay mangyari sa atin para matuto tayo, di ba? So, merong statement po ang NDRRMC, basahin ko nga lamang po, ito po ay kare-release lang kaninang hapon bago ko pumunta dito. OCD NDRRMC message on the 5th year commemoration of the magnitude 9 Great East Japan earthquake, or the so-called Tohoku earthquake. We are confident that the affected people of Japan are on track towards their full recovery and rehabilitation. 5 taon na po ang nakakalipas niyan. The National Disaster Risk Reduction and Management Council supports the implementation of the tsunami preparedness programs at all levels to raise the awareness of communities and individuals on disaster. We likewise support observance of the World Tsunami Awareness Day every November 5. Uy, babantayan natin to. Dapat magkaroon na rin tayo sa Pilipinas niyan. Every November 5, Tsunami Awareness Month to heighten the global awareness of disaster and possibly avert potential effects and consequences. The Great East Japan earthquake has provided us valuable lessons. Nasabi ng NDRRMC ito. Lessons learned on the critical importance of early warning system, dissemination, disaster preparedness, response, recovery, rehabilitation. It brought hard realities which could reflect on, especially on the way we do development. Ay yung tinatawag nating BBB. Ano ba yung BBB? Building Back Better. Kumbaga kapag daw ay bumalik tayo, mag-rebound tayo from a disaster gaya na nangyari sa Tacloban, post-Yolanda, dapat yung BBB, Build Back Better principle. Ito po ay mula sa ating OCD at NDRRMC. Balikan natin ang ating mga magigiting na bumbera, no? Ang ating fire volunteer guest, si Director Nancy Ma'am at si Ma'am Josephine Pimentel. Ma'am, paano naman kayo nahatak ni Director Nancy sa pinagagawa niya sa buhay niya? Dati na po akong nagra-ride po. Tapos it so happen na si Sir Martin, one time tinawagan ako. Martin Misa. Yeah. Tapos sabi niya kung pwede raw, doon po nag-start yung regarding Argen. Plano niya i-build. Ako raw po magse-secretary. Sabi ko baka hindi ko po kaya. Tapos wala lang kasi fashion ko lang magmumotor. Pagmumotor ko po. Tapos yun, hanggang sa na-establish na si Argen. Kaya doon na po ako ngayon pumasok. Lately lang, last year lang din po. Tapos kayo rin po ay reservist po ng Philippine Air Force. Ano pong ginagawa niyo bilang isang reservist po ng Philippine Air Force? As a reservist po, nagpe-prepare din po kami regarding disaster. Pati po sa medic, lahat po ng kung anong ginagawa natin dito sa labas, kami rin din po sa loob nagpe-prepare din. Besides po yung kung just in case na dumating po yung sa China. Opo. Kami rin po yung magte-take charge sa loob at lalabas po yung mga kasamahan natin. Pumasok naman kayo sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Yes po. Balikan ko ang ating mga taga Bureau of Fire Protection. Sabi nyo kanina, pare-parehas ang training, no? Yung firemanship na 6 months na training. Yung kaninang tanong ko sa inyo, di ba?
na-psych nyo na ba sa sarili, si Ma'am Datuin, fire volunteer ka na so na-enjoy mo na di ba? Pero eto, kayo Ma'am, nasabi nyo kanina na kayo ay nursing graduate at trabaho kayo bago po kayo pumasok sa Bureau of Fire Protection. Yes, Sir Mark. Ano pong trabaho nyo? Nurse po. Nurse ka rin? At sabi nyo, hospital. Nagturo kayo? Opo, nagturo din po ako. Oo, yun. So, ang layo no? From a hospital base, nagturo sa tapos papasok ka sa pagbabumbero. Na-experience ka na sa actual operations? Nakasampa ka na ng fire truck, actual firefighting, Ma'am? Yes, sir. Nakatry na po. Meron po kaming bagong fire station ngayon, yung sa Central Fire Station, dito po sa Quezon City Hall. Jet po kami nagjo-duty ngayon. Actually, naka-duty po ako ngayon. Naka-duty ka ngayon? At official ka naman na pinapunta dito? Hindi ka mememuhan? Hindi ba? May order po ito. May order ka naman sa pagpunta dito. Paano ka nakikipagsabayan yon sa mga counterparts mo na bumbero, na Bureau of Fire Protection? Yan ba dahil ikaw ay babae? Uy, dito ka na lang sa truck, wag ka nang bumaba. Diba? Ganyan, meron bang gentleman na, talagang hindi, bakbakan tayo, sabayan tayo. Nangingiti si Ma'am Datuin, tatanungin kita susunod. Actually, ang ko po dyan, ang prinsipyo ko po, kung kaya ng lalaki, kaya din ng babae. At kung may sunog, action din po kami. So, gusto rin po namin na makatulong sa mga tao po. Opo. Kasi di ba sa firefighting, may designation tayo tinatawag, di ba? Merong tagahawak ng hose, yung hosman, di ba? Siya yung number 1 man. Merong second man, merong lineman, merong driver, pump operator. Nagdadrive ba kayo ng truck? Sa akin po, nakapag-drive na po ako. Nakapag-drive ka na ng fire truck? Sa amin po, rescue truck. Rescue truck. Pero na-try ko rin po yung fire truck. Ayan, oo. Ito po, kausap natin si FO3 Datuin. Ma'am, ito naman, Special Rescue Unit. So, yung tanong ko kanina, napupunta kayo doon sa mga ganong duties, yung talagang sa bakbakan na duties, like, yung talagang firefighting talaga, rescue, etc. Yes po, sir. So, yung sa ganun naman po, kapag dating na po dun sa scene, so kapag gumalaw na po ang isa, galaw na po lahat. So, wala na pong inaantay. Kahit babae ka, hindi ka naman na kailangan na sabihan na, ito gawin mo. Kailangan makipagsabayan ka kasi iniisip mo na hindi nga ganun dapat na porke babae ka, maiwan ka lang dito sa truck, ganun, magbantay ng gamit. So, dapat makipagsabayan ka din. Na kaya mong gawin din yung lahat ng ginagawa nilang mga lalaki. Kasi ito kakaiba yung grupo ni FO3 Datuin dahil ito yung tinatawag na Special Rescue Unit, no? Hindi lang pagbubumbero to, mas mahirap pa masabi natin sa pagbubumbero dahil lahat ng klaseng rescue ay maaring makaharap, no, ng grupo ng kaya nga special, no, very special. At doon pa napunta. Ma'am, ilan kayong kababaihan sa SRU, sa unit nyo po sa NCR? Dito po sa regional office 6 po kami. Marami rin, no? Oo. Marami rin. At ang happy nyo, lalaki. Lalaki. Pag nagbigay ng tasking, hindi niya inisip ang babae, lalaki. Hindi po. Talagang sabak at sabak. Apo. Ano po bang mga kinaharap ng SRU? Ano pa bukod sa alam natin kasi very common sa atin yung pagbubombero, yung ba? Yung nakikita natin na talagang pagbasa fire truck, nakikipagbakbakan nito firefighting operations. Pero sa Special Rescue Unit, ano po bang mga kinaharap yung mga rescue operations, ma'am? So sa amin po hindi lang simpleng firefighting. So kaya din po kami nasabihan na ganun nga yung unit namin. So kami yung laging tinatawag when it comes to mga rescue, high angle rescue, water rescue. Rappelling. Yes, apo, rappelling. So yun yung kumbaga specialization ng unit. And then we also respond to hazardous materials incident, CBRN, mga ganun po. So mas matindi ang dagdag na training kumbaga, no? May Dun sa basic na firemanship nyo, mas matindi pa yung pagdadaanan yung training. At gaano katagal para mag-train sa Special Rescue Unit ng Bureau of Fire Protection? Yun po, after po ng mandatory training, so meron din tayo schedule ng training para po maging isang miyembro ng Special Rescue Unit. Ang tawag naman po namin dito is yung basic rescue technique course. So meron na rin po ito sa loob ng training center namin. Lahat naman po Gaano katagal po yan, ma'am? 15 days po. 15 days. Stay in din po sa kampo. And then whole day, minsan umaabot ng actually 12 midnight, pati lecture and other skills na aaralin. Yun.
marami na rin na nasa liderato ng Bureau of Fire Protection, no? Sila Ma'am Sophie, 'di ba? Yes. Ayan, talaga namang marami na rin tayo nakilala na opisyal ng Bureau of Fire Protection na female na officers ng Bureau of Fire Protection. Pagka ganyan po ba, ma'am? Ano ang ako nag-iisang lalaki dito, tatanong ko sa inyo, itaas natin ang mga kababaihan. Ano palagay nyo ang lamang nyo, 'di ba? Sa mga kalalakihan pagdating sa ganitong trabaho sa life saving. Siguro sa respective na trabaho natin, Ma'am Rillo, ano ang masasabi mong unting lamang natin sa kalalakihan o anong strength natin na masabi natin na lamang ako sa iyo, ganito kami mga babae? Opo. Pagdating po sa education of the public, yung pagbibigay ng awareness, sa tingin ko po ay mas may compassion, mas... Nako, nagtuturo din ako, aangal ako niyan. Yung innate nature ng babae na compassionate, okay. Yun po yung una pong makikita ng mga tao. Okay. So, sa tingin ko, kapag nagbibigay ng education, mas na-feel po ng mga nakikinig yung awareness campaign at pagtataas ng uri ng kaalaman regarding safety. Ganun ba yun? Parang napaisip ako dahil ako nagtuturo ako. Pero sa tingin ko po ganun. Yeah, of course. Yeah. Kasama na yung charm, ba? Yes, tama. Di ba? Powerful na. Po, 3 the twin, sa trabaho nyo bilang rescue operator naman, no? Sabihin natin, siyempre, yan, brasuhan. But hindi lang naman physical ang labanan dito pagdating sa rescue. Di ba? Diskarte, utak, critical analysis, di ba? Ayan. Ano sa palagay mo ang lamang mo, no, sa inyong mga kalalakihang membro ng SRU? Siguro kapag halimbawa pagdating sa responde, makita ng mga tao na ikaw mismo yung magiging first responder o yung unang tutulong sa kanila, ang laki talaga ng pasasalamat nila. Kumbaga yung paghanga nila sa'yo dahil babae ka nga, tapos nagawa mo silang tulungan sa hindi lang naman simple yung ganun, lalo na sa rescue operation. So makita ka nila, nagbubuhat-buhat ka doon, babae ka, tapos ayun. Siguro mahihiya sila, tatamad-tamad ka, oy. Pinapabayaan mo yung babaeng magbitbit ng power tools, magbitbit ng kung ano-ano, 'di ba? Mag-ayos ng hose, 'di ba? Yan. Talaga siya, ikaw kasi nagaling ka na sa Fire Volunteer Service. Ma'am Nancy, ano sa palagay mo ang matapang to sa Facebook, nakikipag-away to no? Kasi maraming sutil siguro na membro ng mga riders, hindi naman sa kaya pagka bastonero to ni Boss Martin Tocayo Misa, di ba? Ano naman ang sa palagay mo pag ikaw si Director Nancy ang nagsalita, paano ba ang pagsunod, no, ng mga membro? At saka ano nga lamang napalagay mo ng bilang kababaihan at siguro bilang nanay na rin, syempre, di ba? Yes, bilang nanay, di ba? At ikaw ang nanay ng organisasyon, ay siguro yung respeto nandun. Yes, sir. Sir, sa kababaihan naman po, katulad po sa fire, pag rumiresponde naman din po kami, kung kulang po kami sa manpower, natural po, kailangan bumuhat din ako ng dos media para po sa supply. Kung kailangan maglatag ng uno media para doon sa nozzle, diba? Kumbaga, kung ano po yung kayang gawin po ng kalalakihan sa fire scene, kaya din po namin. Kahit yung pagliligpit ng hose na amoy kanal na, talagang bubuhatin mo yon kahit na amoy alimuom ka na, okay lang po yon. Kasi ang yung simpleng salamat na nanggagaling sa publiko, napakasarap na po sa puso namin yon. Bilang isang kababaihan, ma'am, ano palagay mo ang masabi mong advantage sa kalalakihan pagdating sa ganitong trabaho, not necessarily physical, di ba, advantage? Sa kababaihan po, siguro po para sa akin, sa katulad ko, mas matyaga po kasi ang kababaihan na magpakalat po ng mga informasyon. Mas makulit. Yes, sir. Yes, sir. Tsaka parang mas madisiplina ba?
Ayun. Yun daw. Tumatawa kayo dyan. Parang sinasabi yung hindi kami disiplinado. Hindi, pang-balanse, di ba? Kasi mga lalaki, burara, di ba? Di ba? So siguro, siguro yan din yung nai-imagine ko sa mga estasyon nyo, di ba? Pag may babae, may unting kaayusan. May babaeng kruto. Tama ba? Especially yung mga taga nasa Bureau of Fire Protection, di ba? Yes po. Nagbibigay kayo siguro ng kaunting order, no? Doon sa isang organisasyon, lalong-lalo na kapag nagsalita na kayo, lalong-lalo na si Ma'am Josephine Pimentel. Ma'am, paano nyo po ba nakikita ang inyong kalagayan sa isang organisasyon na puro kalalakihan ang mga kasama nyo? Sir, sa amin, pag ako nagsalita rin, sabi nga, kung may confession. Tapos, kapag halimbawa meron po akong nirespondehan, with tender loving care, sabi nga. Yun, ganun po ang natin as kababaihan. Sa akin, kasi as ananay din po. Kaya kumbaga yung nire-rescue mo, merong halong pagmamahal na rin at saka pag-iingat. Ayun. Yun lang po. Ayan. Kanina, bago ko pumunta dito, ako gumawa ng mga unting research. Ano po ba ang mga challenges ng mga female firefighters sa abroad, no, sa America in particular? Dahil natutuwa tayo ngayon dahil ang dami ng mga kababaihan sa larangan, hindi lang ng firefighting, pati sa rescue, no? Yung grupo ng WISAR, sa fire volunteers, no? Marami tayong kilala, si Ma'am Junie Pineda ng United, Ma'am Palomo, at mga fire volunteers na talagang nai-engage yun sa pagpasok sa mga ganitong klase ng trabaho, no? Sa Amerika, talagang nawala na rin, no, yung discrimination ba sa ito yung mga ibang challenges. Sabi nila, challenges on the recruitment and training. Sinabi niyo na yan kanina, 'di ba? Parehas lang kung anong ginagawa ng mga kadete, ng mga trainees, yan din ang gagawin niyo, walang pagkakaiba, 'di ba? Sabi dito, facilities. Yung kanina, sabi niyo sa barracks, stay in kayo. So, ito ba syempre dapat may privacy rin, no? Hiwalay yung babae at lalaki. Yes po, hiwalay po. Pero same lang din naman po ang itsura. Same ng itsura. Structure, opo. Yeah, syempre. Siguro nagkakatalo lang po sa yung orderliness kasi babae nga so lalaki. Yun. Napakatama ng sinasabi mo. No? And siguro etong issue ng discrimination, yan. At any point in your service, no, sa ating volunteer service sa fire and rescue at sa Bureau of Fire Protection, at any point, Ma'am Rillo, may na-feel ka ba ng kakaunti lang experience, no, being in that profession which is a man's world? Okay, sir. Unting kwento. Opo. Actually, sa mga kapwa ko bomberong lalaki, ni katating na discrimination wala akong naranasan. But doon sa mundo ko dati as a nurse, doon ko na medyo naranasan na bakit ka nagbombero? Nurse ka. Okay. Bakit di ka na lang mag-abroad? So, ang sa akin, kahit hindi ka nurse sa hospital, you can also apply your profession dito sa bureau. Kasi ang bureau, public service siya. So, magagamit ko yung natutunan ko, yung skills ko, at syempre yung compassion ko sa mga tao. So, masaya ka sa trabaho mo? Sobrang saya po. That's very good, diba? Ma'am Datuid, yung issues of discrimination, meron ka bang naramdaman sa simula nung ikaw ay nag-training hanggang ikaw ay nasa frontliner sa rescue operation? Hanggang sa ngayon naman po, simula nung pumasok ako ng pagiging bombera, wala naman po. Talagang respectable, mga respectable ang mga lalaki talaga. Director Nancy, Ma'am Josephine. Yes, sir. Wala na sa taray mo, Nancy, no? Talagang takot ang mga kalalakihan sa'yo. Anyway, bago tayo magtapos sa ating programa, tatanungin ko siguro dahil ngayon ay Fire Prevention Month, pero pinag-usapan natin dito ang mga buhay ng mga female firefighters natin. Saludo po tayo sa mga kababaihan na nasa larangan ng pagsalba ng buhay mula sa Bureau of Fire Protection, mula sa ating Volunteer Fire Service, ang ating mga kasamahan na mga sundalo from the Armed Forces of the Philippines, mga kababaihan, at iba pang mga propesyon na kung saan dati yan ay mundo ng mga kalalakihan, pero napasok na rin ng mga kababaihan at siyempre equality, gender equality ang pinag-uusapan natin. At yan naman siyempre ang mensahe natin dito sa buwan ng Marso, bukod sa Fire Prevention Month, yung ating Women's Month, di ba?
hingin na lang ako ng mga safety tips, di ba? Dahil ito ay isang safety program. At bago tayo magpaalam sa isa't isa dito, Ma'am Rillo being a lecturer ng fire safety, at siguro bilang kababaihan, bigay yung tip, wag naman yung common, ha? Yung nababasa ko sa internet. Gusto ko naman medyo sexy ang dating galing sa isang babae. Ma'am Rillo. Opo. Sa lahat ng insidente ng sunog, marami dito po ay dahil sa kapabayaan. So, bilang babae na madalas na mag-advise at mahilig magbigay ng tulong, i-campaign po natin yung pag-iwas po sa sunog. Katulad ng simpleng turo sa bata na iwasan po ang maglaro ng posporo o kandila kasi marami pong sunog ang dahil dito. And you're addressing to the nanays, no? Sa mga magulang, no? Yan. Karamihan din po sa mga kababaihan na tag-i-stay po sa mga bahay. So karamihan po ng sunog sa bahay, i-check natin yung ano po yung mga may problema sa electrical, kung mayroon pong mga problema sa appliances, kasi ang number 1 po na cause ng sunog base po sa datos ng Bureau of Fire Protection, electrical o kuryente ang cause. Ayan. So kung may problema sa kuryente, sabihin natin kay mister o kaya kay kuya. Yan. Napakagandang advice. Kung yung electric pan talagang maingay na, 'di ba? Ibig sabihin yan, palitan na. Huwag mong antayin mag-amoy sunog. 'Di ba? Tama. Ma'am Rillo, maraming salamat sa pagpunta mo dito sa ating studio, no? Mabuhay po kayo, ma'am, at mabuhay ang Bureau of Fire Protection, ma'am. The short na female, a tip from a female rescuer. So, ayun. So, dagdagan ko lang po, tama po yung sinabi ni Christine. Yun nga po, malaking responsibilidad po talaga para sa mga nanay, mga kababaihan na nasa bahay, yung gampanan yung mga ganong klaseng pagbibigay impormasyon sa mga kasama natin sa bahay. So sa akin bilang nasa rescue, so ang bibigay ko po sigurong konting payo ukol sa pagdating o sa kalamidad na maaaring dumating sa atin, disaster, ganyan. So bilang isang babae, alam naman natin na mas kumbaga matyaga tayo sa lahat ng ilalahat ko na po sa lahat ng bagay. So yung paghahanda bago pa dumating yung sakuna sa atin. At kadalasan, nanay din syempre nagbabudget, di ba? Extra delata, supplies, di ba? Yun, tama po. Yan. Yan. Mula sa ating mga female firefighters, huwag nyo lang pagbawalan si Mr. bumili ng mga kanyang mga kono. Sa paghahanda yan. Tama po yan. Maraming salamat, FO3 Mary Joyce Datuin. At sa lahat ng mga kasama nyo sa Special Rescue Unit, mabuhay po kayo sa Bureau of Fire Protection, mabuhay po kayo. Ma'am Nancy, maraming salamat din. Babalik ka dito, mama, para naman dun sa Ride Guardians Emergency Net. Pag-usapan natin dahil maraming nagmumotor, di ba? At pag-usapan natin yung motorcycle safety na napaka-importante, di ba? Maraming salamat kay Ma'am Josephine Pimentel mula sa Central Minor Basilica. Diba? Director Nancy, thank you very much. Mabuhay po kayo. Kayong mga bayani naman sa Volunteer Fire Service, mga kababaihan sa ating mga fire volunteer group, no. Nakasama po natin si Ma'am Christine, Rosemary, Josephine at si Mary Joy. Mga kababaihan, extraordinary ang trabaho. Sila po ang mga bumbera ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na Friday 6 to 7, ito po ang Handa Pinas. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating mga pamilya, ang ating sampayanan. Marty Laguda po, Handa Pinas. Ingat!